Nagsampa ng reklamong perjury si dating Senador Antonio Trillanes sa ilang personalidad kasama ang 18 nagpakilalang dating security umano ni Zaldico. Yan ay matapos silang akusahan si Trillanes ng panunuhol umano sa mga investigador ng International Criminal Court. Para sa iba pang detalye, live mula sa DOJ may express report si Camille Samonte. Camille, sino-sino ba yung mga kinasuhan ni Trillanes? Ruth, naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes na ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng mga aligasyon ng 18 nagpakilalang dating security umano ni Zaldico. Inakusahan ng umano yung mga dating security si Trillanes na tumanggap umano ng 2 milyong dolyar bilang suhol sa mga investigador ng International Criminal Court na nagpunta noon sa Pilipinas. Sinabi ito ni Trillanes ang magpunta siya sa Department of Justice para maghain ng reklamong perjury laban sa 18 dating security. Kasama rin sa sinampahan ng reklamong paglabag sa incriminating an innocent person ang abogado ng Marines na si Attorney Levi Baligot, dating Congressman Mike Defensor, Jason Sa at Lorraine Badoy. Gay Trillanes, walang katotohanan na may natanggap siya sa na anumang halaga mula kay Zaldico para sa pag-iimbestiga ng ICC sa War on Drugs ng Duterte administration. Anya, hindi raw magtatagal ay aamin din ang ilan sa mga dating security na binayaran lang sila para gawin ang pag-akusa sa dating senador at kung sino ang nag-utos nito. Inamin din ni Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa ICC investigators pero hindi raw niya pwedeng ibigay ang detalye nito dahil maaring makompromiso ang seguridad ng banyagang mga investigador at maging ang mga testigo sa kaso. Ipinagtataka rin ni Trillanes ang timing na ngayon lumabas ang mga aligasyon sa ICC kung kailan tinalakay ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing. Pakinggan natin ang pahayag ni former Senator Trillanes. Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte Camp. Kinalaunan, eto sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit. Hindi ko ikinaila na since 2017 nakikipag-ugnayan ako sa ICC, pagkalap ng ebidensya, testigo, at lahat ng kailangan gawin para palakasin yung kaso laban kay Duterte. Ruth, una na ring naghain kahapon ng reklamong unlawful use of means of publication and unlawful utterances si National Security Advisor Eduardo Año laban pa rin sa mga dating umanong security ni Zaldico. Idinawit din kasi nila si Año sa mga nakatanggap din umano ng mali-maletang pera sa isang meeting sa Polo Club Townhouse sa Makati. May mga isusunod pa raw na isasampang reklamo si Año laban sa grupo. Ruth? Camille, nandyan ka na rin sa DOJ. Nagpunta daw pala kanina dyan si Ombudsman Remulla. Anong pakay niya at meron ba siyang comment dito sa issue na ito? Yes, Ruth, nakapanayam nga natin si Ombudsman Boyeng Remulla dito sa DOJ at sabi niya ay binavalidate na nila ang pagkakalinlan nitong 18 ex-security umano ni Zaldico. Natuklasan daw nila na 6 sa kanila ay mayroon umanong murder case at dishonorably discharge. Dapat din daw na magsumite ng individual affidavit ang 18 Marine sa Ombudsman dahil mahalaga raw na manggaling sa kanilang personal knowledge ang kanilang sinumpaang salaysay at mga aligasyon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Camille Samonte live mula sa DOJ sa Maynila. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.